Magtanong, huwag kang bias. Huwag kang bias. Masyadong naging bias ka. Halatang halata ka. Ano pong masasabi po ninyo, Attorney Sal, sa naging reaksyon po ni Noli De Castro na dating Vice Presidente sa kanyang interview po kay Attorney Torion, na kung saan kulang na lang ata ay murahin pa ang ating si Attorney Israelito Torion patungkol sa kasalukuyang kaganapan sa KOJC compound? Napanood ko yun. Doon imbitado ako Sabado dyan sa forum at ibang news. Napanood ko yun inilabas ito kung makaubod ka yabang. Correct. Sabi ko nga huwag nga yatang pinaka-inom presidente ng bansa tapos basta ka, akala mo kung sino. Ito pa, maling-mali yung sinasabi niya. Nasabi niya na kailangan patunayan niya na wala siyang kasalanan. Yan ang problema sa hindi abogado Pumapasok ka sa teritoryong hindi mo nasasaklaw. Correct. Mali yung sabi mo, Noli, na kailangan ipakita niya na inosente siya. Ang ating saligang batas ay nagsasabi na ipagpapalagay na walang kasalanan ang sino mang nakademanda. The presumption of innocence applies to every person accused of any crime. Kaya magpapatunay niyan ay ang nagdemanda. Sino ba nagdidemanda? O the people of the Philippines o representing the government. Sila ang magpapatunay na may kasalanan. Hindi yung si Pastor Kibuloy. Doon sa hukuman, mauuna magpresenta ng ebidensya ang gobyerno. Kaya maling-mali ka, Noli. Tsaka isa pa, Noli, nakakaya naman yan ginagawa mo na. Correct. Dami nga tumawa sa ginawa ni Noli De Castro. Actually, attorney. Sabi nga nila, naku po, parang hindi alam ni Noli De Castro exactly on point sa sinabi po ninyo ang kanyang lugar. Dahil hindi niya alam ata, nakausap niya ay isang abogado at siya ay isa lamang broadcaster. Yun yung mga bagay na binigyan yung linaw po ninyo, attorney, na dapat alam mo yung teritoryo mo kung hanggang saan ka lang. Kaso lang, bagay nga na atin nababanggit, pag ang isang tao ay bias, ay talaga namang walang ibang tatakbo sa iyong isipan kundi sundin kung ano ang inuutos sa iyo at yung anong gustong ipag-utos sa iyo ng iyong bossing.